Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Si Ezra Booth, nagpabinyag siya sa Simbahan ni Jesucristo sa Ohio noong early 1831. Siguro mga February, March, April, May, ganyan. Hindi natin naman ang araw talaga. Pero basta noon sa early 1831, nagpabinyag siya sa Simbahan ni Jesucristo. Bago pa siya naging miyembro ng simbahan, um, isang preacher naman siya sa Methodist na simbahan. At kilala naman siya talaga doon sa Ohio na yan. Nagpabinyag siya dahil nakita niya si Joseph Smith na nagbigay ng priesthood blessing sa isang babae at gumaling ang babae na yan. Si Ezra Booth, sinabi naman niya na naramdaman niya ang spirit na nagsasabi sa kanya na dapat magpabinyag siya doon sa simbahan. Sa June 1831, tinawag naman si Ezra Booth kasama ng maraming iba, kagaya ng pinag-usapan natin sa ibang lesson, na sumama sa iba sa yung pagpunta sa Zion, yung Independence, Missouri, at dapat pagpunta doon, dapat nagtuturo naman, nagbabahagi ng ebanghelyo sa daan. Si Ezra Booth sa panahon na yan, bago pa sila umalis, medyo nagsasawa na siya sa simbahan dahil sa mga nakikita niya. Hindi naman dahil masama ang mga nakikita niya, pero dahil iniisip niya na masama. Halimbawa, nakikita niya na si Joseph Smith, hindi naman yung iniisip niya na magiging propeta. Si Joseph Smith, masaya talaga siya na tao, palabiro na tao. Iniisip ni Ezra na hindi naman dapat ganyan ng propeta. Siyempre, si Joseph Smith, alam niya kung kailan kailangan maging seryoso sa pagiging propeta, pero yung talagang personalidad niya ay palabiro. Tapos si Ezra Booth, iniisip din niya hindi niya gusto ang mga nangyayari. Halimbawa, pag-alis nila papunta sa Zion, ang karamihan, halos lahat talaga ng mga umalis, may kasama naman sila, kaya nagdalawa-dalawa sila, kagaya ng missionaries ngayon. Pero karamihan sa kanila, naglakad lang. Sa Revelation na binigay noon, na sinasabi na kailangan pumunta sila doon, sinabi naman na si Joseph Smith at si Sidney Rigdon, kailangan bilisan nila yung pagpunta nila doon. Dahil kailangan sila doon. Hindi naman sila magbabahagi ng ebanghelyo, ganyan, sa pagpunta nila doon, basta diretso na sila doon. Kaya ang ginawa nila ay sumakay sila sa wagon, imbes na maglakad, dahil sinabihan sila kailangan bilis. Pero si Ezra Booth, hindi naman niya nakikita ng ganyan. Iniisip niya na, dahil propeta yan, iniisip niya na pwede siyang sumakay lang, hindi niya kailangan maglakad. Kaya naiinis siya sa ganyan. Kaya ito naman sa pride niya. Dahil kilala siya talaga sa area niyan, noong minister siya sa Methodist, pero ngayon, parang miyembro lang siya. Siyempre, magbabahagi din siya ng ebanghelyo, pero hindi naman siya yung propeta or yung leader ng simbahan kagaya noon. Si Ezra Booth, yung sa daan papunta sa Zion, nagbahagi naman siya at yung kasama niya ng ebanghelyo. Ilang beses lang naman sila nagbahagi, pero at least nagbahagi naman sila. Pero si Ezra Booth, nagrereklamo siya palagi. At nahihirapan siya dahil sa paglalakad, mahaba talaga ang paglakad nila, matagal ang biyahe. Tapos pagdating sa Missouri mismo, yung nakikita niya, hindi naman pareho sa iniisip niya. Kala niya na magkakaroon ng malaking simbahan doon, na maraming tao na miyembro doon, pero sa totoo, mga 7 lang yung miyembro doon, dahil lang sa pagtuturo or pagbabahagi ng ebanghelyo ni Oliver Cowdery, mga kasama niya. Kaya na-disappoint naman talaga si Ezra Booth doon. Kagaya ng pinag-usapan natin sa ibang lesson, sinabihan sila ng Diyos sa isang revelation na kailangan magsisi sila dahil marami sila na nagreklamo, pati si Edward Partridge. At yung iba, nagsisi naman, kagaya ni Edward Partridge. Pero si Ezra Booth, ayaw niyang magsisi. Iniisip niya talaga na hindi ito tama, na hindi dapat ganito. Masyado itong mahirap. Dapat mas kilala ako.
hindi niya gusto talaga ang mga nangyayari doon. Kaya nung bumalik sila, kahit sinabihan sila ulit na magbahagi ng ebanghelyo, hindi talaga sinunod ni Ezra Booth ang kautusan na yan. Binilisan lang niya talaga ang pagbalik, ang pag-uwi sa Ohio. Pagdating niya sa Ohio, um, nag-umpisa na siyang magsulat sa isang kaibigan niya, tapos ang mga sulat niya nilagay sa isang newspaper. May siyam na sulat na ginawa niya. Ang mga sulat na ito, maraming bagay doon na hindi totoo. Tapos yung ibang mga bagay doon, mga sinasabi ni Ezra Booth na hindi talaga dapat maging propeta si Joseph, na hindi totoong simbahan, mga ganyan, yung mga masama talaga para sa simbahan. So, ginawa niya ang mga letters na ito between September at saka December 1831. Sa December 1831, naging sobra na talaga itong mga letters na sumisira talaga sa simbahan doon. Ang mga tao na hindi pa miyembro, ayaw na nilang maging miyembro dahil sa mga sulat na ito. Iniisip nila na, ay, hindi pala magandang simbahan na ito, kaya hindi lang kami makikinig sa mga nagbabahagi ng ebanghelyo. Yung iba din, hindi lang na hindi sila makikinig, pero pina-persecute din nila ang mga miyembro. Kaya hindi talaga maganda ang panahon na ito. Si Ezra, hindi lang siya ang nagreklamo sa biyahe. Kaya nagsabi ko kanina, marami naman nagreklamo. Pati na rin ang kasama niya na si Isaac Morley. Nagreklamo din yan kasi pareho naman ang naranasan niya sa biyahe dahil magkasama naman sila. Pero si Isaac Morley, nung sinabihan siya na magsisi siya sa pagreklamo niya, nagsisi naman siya. Yung sa panahon na yan, sinabihan din siya na magstay siya sa Zion para tulungan si Edward Partridge. Siya yung magiging assistant ni Edward Partridge. Tapos, sinabihan din siya later on na kailangan ibenta niya ang lupa niya doon sa Ohio. Kaya ginawa niya. Yung pamilya niya lumipat naman. Kaya marami naman ginawa si Isaac Morley para ipakita ang kanyang pananampalataya. Nagsisi siya, sumunod siya sa mga utos, marami siyang ginawa. Naging faithful siya talaga na miyembro ng simbahan. At later on sa buhay niya, naging bishop din siya. Pero kagaya ng sinabi ko, pareho naman ang naranasan niya sa naranasan ni Ezra Booth sa biyahe niyan. Pero iba talaga ang ginawa niya sa mga nangyari niyon. Sa buhay natin, hindi lang dahil marami tayong naranasan na mga pagsubok, ay ibig sabihin na mawawala tayo sa simbahan. Or ibig sabihin na kailangan maggalit tayo or mainis tayo. Siyempre, yan ang natural man. Yan ang nangyayari pag hindi natin sinusunod ang Espiritu. Pero kung magiging mapagpakumbaba tayo at kung matuto na lang tayo sa mga pagsubok natin, imbes na magreklamo, pwede tayong maging mas malakas sa pananampalataya natin at lalapit din tayo kay Jesucristo. Kaya sana, yan yung gawin natin. Yan ang journal prompts natin itong araw. Ano ang matututuhan ko sa mga pagsubok ko ngayon? Paano ako magiging mas mapagpakumbaba? Kaya sana isipin natin ng palagi kasi kailangan talaga matuto tayo sa mga pagsubok natin. Kung hindi tayo matututo, hindi tayo uunlad sa plano ng Diyos. Kaya talagang kailangan gawin natin yan. Sige, so balik tayo sa December 1831. Yan yung panahon na talagang maraming problema sa Ohio dahil sa mga sulat ni Ezra Booth. Sa December 1st, 1831, may binigay ang Diyos na revelation kay Joseph Smith at kay Sidney Rigdon. Nahahanap na yan sa section 71. Kaya basahin natin sa section 71, verse 1. Dingin, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo na aking mga tagapaglingkod na Joseph Smith Jr. at Sidney Rigdon, na ang oras ay tunay nang dumating na kinakailangan at marapat sa akin na inyong bubuksan ang inyong mga bibig sa pagpapahayag ng aking ebanghelyo. Ang mga bagay ng kaharian
Ipinaliliwanag ang mga hiwaga nito mula sa mga banal na kasulatan, alinsunod sa bahaging iyon ng Espiritu at kapangyarihan na ibibigay sa inyo, maging katulad ng kalooban ko. Kaya sa panahon nito, hindi naman nagbabahagi si Joseph Smith at si Sidney Rigdon ng Ebanghelyo doon sa Ohio dahil busy na sila. Marami silang ginagawa na sa pagtranslate ng Biblia, yung Joseph Smith translation. Yan talaga ang sinabihan sila ng Diyos na kailangan nilang gawin. Simula noon na bumalik sila galing sa Missouri. Pero sa panahon na ito, naging grabe talaga ang persecution at mga ibang bagay kaya sinabihan sila, sige, ito muna yung gawin. Magbahagi muna ng Ebanghelyo para alisin ang mga sulat na yan, para hindi na yan magiging yung sobrang malakas sa isip ng mga ibang tao. Hindi naman ito magiging magpakailanman, yung utos na ito, para kina Joseph Smith at Sidney Rigdon. Masahin natin sa section 71 verse 3. Katotohanan, ito ay mission sa isang panahon na aking ibinibigay sa inyo. Kaya sa isang panahon lang ito, isang season, yung sinasabi, ito ay magiging assignment nila. Pero hindi naman palagi. Dahil mahalaga talaga ang pag-translate ng Biblia. Kaya mga isang buwan pagkatapos nito, or higit kunti sa isang buwan pagkatapos nito, may binigay ulit na revelation kina Joseph Smith at Sidney Rigdon na sinasabi na tama na yung pagbabahagi ng Ebanghelyo. Basahin natin sa section 73 verses 3 hanggang 4. Ngayon, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na aking mga tagapaglingkod, Joseph Smith Jr. at Sidney Rigdon, sinasabi ng Panginoon, kinakailangan na magsalin muli. At yamang may sagawa ito, mang-aral sa mga lugar sa paligid hanggang sa sumapit ang pagpupulong. At pagkatapos niyon, kinakailangan na magpatuloy sa pagsasalin hanggang sa ito ay matapos. Kaya sinabihan sila na pwede naman sila magbahagi ng Ebanghelyo pa rin basta malapit sa lugar nila, hindi naman sila pupunta ng malayo. At ganoon din, kailangan may panahon naman sila na gawin yan. Kailangan maging practical sila sa paggawa niyan. Hindi naman ibig sabihin na yan talaga yung focus nila kagaya ng nangyari sa isang buwan bago pa sa Revelation na ito. Dahil ang dapat nilang maging focus ay ang pagsasalin o pag-translate ng Bible kagaya noon. At sinabihan sila na pagkatapos ng conference na mangyayari mga 2 weeks mula sa Revelation na ito, pagkatapos niyan, hindi na sila magbabahagi talaga. Mag-focus lang talaga sila sa pagsasalin sa Biblia. Kaya sa panahon natin, meron din tayong ganito na kung minsan, ang pinakamahalagang bagay na kailangan natin gawin ay magbahagi ng Ebanghelyo. Halimbawa, pag nagiging full-time missionary tayo na mga binata or dalaga tayo, yan, magiging full-time missionary tayo. O later on sa buhay natin, mga senior missionary tayo. Yan ang pinakamahalaga talaga. Pero may mga ibang panahon na may mas mahalagang bagay talaga na gawin. Halimbawa, yung pagpalaki ng mga anak natin, yung pag-asawa, yung mga ganyan. May mga panahon na mas mahalaga ang ibang mga bagay kaysa sa pagbabahagi ng Ebanghelyo na full-time talaga. Pero kahit sa mga panahon na yan, pwede pa rin tayong maging member missionary. Kaya kailangan magbahagi pa rin tayo ng Ebanghelyo kailan, kahit hindi tayo full-time missionary. Sinasabihan tayo sa mga general conference na sa mga panahon na nagbabahagi tayo ng Ebanghelyo, kailangan hindi naman tayo mag-away sa mga tao. Kailangan maging mabait tayo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Pero sinasabihan din tayo na dapat maging matatag tayo sa testimony natin, sa mga paniniwala natin. At yan din ang sinabi ng Diyos kina Joseph at Sidney. Basahin natin yung sa section 71 verses 8 hanggang 9. Ano pat dadalhin nila ang kanilang matitibay na dahilan laban sa Panginoon. Totohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo, walang sandatang ginagawa laban sa inyo ang magtatagumpay.
Kaya kung magbahagi sila ng ebanghelyo, kahit anong sasabihin ng mga ibang tao, kahit anong weapon na gagawin nila na sa salita nila, hindi yan magiging successful. Hindi magtatagumpay ang ganyan dahil laban sila sa Diyos at walang magtatagumpay kung laban sa Diyos. Kaya kailangan maging matatag tayo sa testimony natin dahil alam natin na tama ang ginagawa natin. Tama ang paniniwala natin. Siyempre, magiging mabait tayo, pero kailangan maging matatag talaga tayo. Sige, so sa December 4th, 1831, yung ilan sa mga elder at mga miyembro ng simbahan ay nakikipagtipon para malaman kung anong gusto ng Panginoon para sa kanila, kung anong dapat nilang gawin sa panahon na yan. Si Joseph Smith, may natanggap siya ng revelation para sa kanilang lahat na nahahanap ngayon sa Doctrine and Covenants section 72. Si Edward Partridge, naiwan naman siya sa Zion, kaya siya ang naging bishop doon. Kaya sa Ohio, wala silang bishop, kailangan nila bishop. Kaya ang isang bahagi ng section 72 ay tinawag si Newell K. Whitney bilang pangalawang bishop ng simbahan. Siya ang bahala doon sa Ohio, si Edward Partridge doon sa Missouri. Kaya sa revelation na ito, maraming sinabi ang Panginoon tungkol sa mga responsibilidad ng bishop. Ang mga responsibilidad niyan, hindi natin babasahin dahil marami sila at ganoon din, dahil nagbago naman konti mulang noon ang mga responsibility ng bishop ngayon. Meron pa rin mga kaparehas din, yung halimbawa, sa panahon natin, kailangan maging hukom naman ang bishop para sa ward. Ganun din, bahala din siya sa finances ng ward. At mga iba din na pareho, pero yung iba, hindi pareho, kagaya ng mga bagay tungkol sa law of consecration, wala namang ganyan. Yung pagbili ng lupa, hindi naman kadalasang ginagawa yan, yung mga general authority yung gumagawa niyan. Kaya iba naman ngayon, kunti, pero marami pareho. Ang mahalaga na pareho talaga sa bishop noon at ngayon ay na palagi busy sila, palagi marami silang ginagawa para sa simbahan. At ganoon din, palagi sinusubukan nilang gawin ang tama para sa mga miyembro ng ward nila. Kaya sana magpasalamat tayo sa mga bishop natin. At yan ang invitation natin itong linggo. Mag-isip ng paraan na may papakita mo sa iyong bishop na nagpapasalamat ka sa lahat ng kanyang ginagawa at pagkatapos ay gawin ito. Alam ko mahalaga talaga ang tungkulin ng bishop. Tumutulong sila talaga sa marami. Sa ward namin, ako ang ward clerk. At kaya palagi kasama ko yung bishop at yung mga counselors niya sa mga meetings, ganyan. Nakikita ko talaga ang mga ginagawa ng bishop. At sobrang hirap talaga, pero ginagawa pa rin niya. Mahal niya na mahal ng bishop namin ang ward namin. At ganoon din ang karamihan ng bishop talaga sa buong mundo. Talagang gusto nila na gawin ang tama para sa mga miyembro sa ward nila. Kaya sana talaga gawin natin ang kaya natin para tulungan sila. Alam ko rin na kailangan maging mapagpakumbaba tayo. Kahit anong nangyayari sa buhay natin, kailangan tanggapin natin tapos matuto tayo sa mga pagsubok na yan. Gawin natin ang kaya natin para lumapit kay Kristo. Sana ang isang bahagi doon ay ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kahit hindi tayo full-time missionary, magbahagi pa rin tayo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng maraming iba't ibang paraan, kagaya ng mga pinag-usapan natin sa ibang lesson. At kung gawin natin ito, talagang magiging mas masaya ang buhay natin. Sana sundin natin ang mga utos ng Diyos sa atin. At ito ang iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, so sa next week, ang lesson natin ay Doctrine and Covenants, section 76. Salamat sa panonood.